Inalis sa pwesto ang halos 50 pulis bamban kasabay ng pagbaba ng preventive suspension kay Mayor Alice Guo. Ang kampo naman ni Guo maghahain ng ilang motion para bawiin ang utos laban sa alkalde. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. One North Central Luzon. Iba na ang mga pulis na dadatnan sa Bamban, Tarlac ngayon. Galing sila sa Tarlac Provincial Police Office bilang kapalit ng 49 na pulis Bamban na inalis sa pwesto kasabay ng ibinabang prevention suspension order kay Bamban Mayor Alice Guo at 2 pang department head. Epektibo kahapon ang kautusan mula sa PNP National Headquarters. Sa Central Luzon Police Regional Office muna inilipat ang mga pulis Bamban. Yung reasons po ng pagpapalit ay yung to ensure transparency and accountability. And at the same time, para mapanatili natin yung integridad at maayos na pamantayan sa kapulisan at yung tiwala ng publiko sa kapulisan. Tuloy-tuloy naman ang mga transaksyon sa munisipyo, bagamat apektado ang ilang empleyado at taga-suporta ng suspension sa kanilang alkalde. Nakakalungkot po yung nangyayari. Malungkot po kami lahat sa mga decision at saka yung mga kumakalat po ng mga balita. Hindi mo naman alam na gano'n kaya nalulungkot kami. Patunayan mo, puro na lang sila, daldal ng daldal, mga tao, hirap na. Nakatakdang maghain ng motion for reconsideration with motion to lift ang kampo ni Guo na naniniwalang walang nalabag sa pag-i-issue ng business permit sa Hongsheng sa Bamban. As long as compliant yung permitting, yung grantee ng mayor's permit, wala namang illegal doon. Ngayon, kung hindi mo i-issue ng mayor's permit, kakasuhan naman ng mayor ng dereliction of duty. So anong gagawin niya? Qualified yung applicant. Tumanggi namang magbigay si Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo habang patuloy ang pakikipag-ugnayan namin kay Bamban Legal Officer Attorney Aden Sigua. Pareho silang kapwa suspended din dahil sa parehong issue. Tuloy naman ang mga aktibidad na nakalatag para sa selebrasyon ng Bamban Day na nakaschedule sa June 6. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Inalmahan naman ng PAGCOR ang pahayag ng abogado ni Bamban Mayor Alice Guo na PAGCOR ang may otoridad sa mga POGO operation. Tila pinasa raw sa kanila ang sisi kung bakit sinampakan ng Interior Department si Guo ng mga reklamong kriminal. Wala raw kinalaman ng PAGCOR sa pag-issue ng mga local business permit at license. Hindi rin anya sila responsable sa pag-inspeksyon sa mga gusaling wala sa kanilang jurisdiksyon. Sa kaso ng ni-raid na compound sa Bamban itong Marso, sinabi ng PAGCOR na tanging ang Zunyuan Technologies Incorporated ang mayroong provisional license galing sa kanila na inisyu noong October 2023. Wala na raw access ang PAGCOR sa natitirang 8 hektaryang compound at sa halos 40 iba pang gusali roon na karamihay maigpit at hindi mapuntahan ng publiko. Dahil dyan ay hindi rin nila sila nakapag-monitor ng mga aktibidades doon. True love wins ngayong Pride Month sa inspirational story ng True Faith vocalist na si Medwin Marfil. Ang love story nila ng kanyang partner sa chika ni Nelson Canlas. Sa mga batang 90s, isa sa iconic OPM band ang True Faith. Di nagbago ang kilig sa tenga ng mga kanta nila. Pero ang lyrics ng kantang Perfect na The Change of Seasons will leave you no clues, may ibang tama ngayon. Clueless kasi ang marami sa love life ng vocalist na si Medwin Marfil until his recent announcement. Nakasal na siya sa kanyang high school batchmate na si Mark Angeles this May. And they opened up more sa emotional interview ng Updated with Nelson Canlas podcast. Maybe me coming out would enlighten people, would be help, and would make them understand. Nung naging kami ni Mark, maybe it's time na I come out and be proud of myself. Married in the US, pero nung una, LDR lang ang dalawa na naging malapit lang nitong pandemic. At nang pumunta si Medwin sa San Francisco to find himself, higit pa ang natagpuan niya na nauwi sa pagpapakasal. Sakripisyoan niya ito para sa buong banda.
I told the guys, this is just temporary. As soon as everything is in place, di balik-balik lang din. Why did you even get married? Kasi pwede namang hindi. Di ba, if you take that to the Philippines, hindi naman talaga honor yan. Consummate. Mag-solidify. Yeah. Solidify. Formalizing yung commitment. And feeling na namin na parang if it's something that straight couples want to do, then if we can do it, why not? Why not? Pero hindi raw ito madali. Kasi sa fancy talagang may culture machismo talaga. Pero naniniwala siya na bago na ang panahon. Ika nga, may freedom of choice tayo sa kung paano o kung ipapaalam ba sa publiko ang pagmamahal. Sakaling piliin mong ipagsigawan ito, gusto niyang ipakita na pwede ito tulad ng ginawa niya. Ang importante is if you're a good person, if you're a good artist, they want to express their opinion, go ahead. But it's not our reality. It's not who we are. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nadagdagan pa ang mga Pilipinong boksingerong pasok sa 2024 Paris Olympics. Panalo kasi sa second Olympic qualifying tournament sa Thailand, sina Carlo Paalam at Hergy Bakyadan. Nakatutok si Rafi Tima. Pagod man at nananakit ang katawan, walang pagsidlan ng saya ng dalawang Paris-bound Pinoy athletes na sina Carlo Paalam at Hergy Bakyadan. Dumating sila kagabi galing Bangkok, Thailand, kung saan ginanap ang second Olympic qualifying tournament para sa boxing. Sobrang saya po kasi lalo na sa mga coaches ko po tsaka mga teammate namin po. Grabe, sobrang ang sarap sa pakiramdam. Si Bakyadan matapos bigong mag-qualify sa first qualifying tournament sa Italy, ibinuhos niya ang lahat para manalo sa laban sa Thailand. Siyempre, first time ko and pride ako ng Kalinga kaya talagang doon yung pressure. Sabi ko, sasayangin ko pa ba to? Pasok din finally sa Olympics si Paalam na tulad ni Hergy ay bigo sa Italy matapos ma-injure ang balikat. Na-discourage din po ako kasi paano ko i-handle yung injury ko po kasi masakit pa talaga. Dahil sa kanila, 5 boksingerong Pinoy na ang pambato ng Pilipinas sa Paris Olympics. Ayon kay national coach at 1992 boxing Olympian Ronald Chavez, malaki ang tsansa ng Pilipinas na makagold dahil marami sa makakalaban ng ating mga boksingero ay nakalaban o nakasama na nila sa mga training camp. Itong nakaraang training camp namin sa Thailand, halos nandoon lahat yung yung magwa-qualify. Talagang nagbabasahan kayo kung anong mga laro na pwede ka manalo. Sa kabuuan, 15 atletang Pinoy na ang pasok sa Paris Olympics. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Murang bigas at kuryente. Mararamdaman umano sa mga susunod na buwan dahil sa ibinabang taripa sa imported na bigas at coal. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kung may taas presyo sa isang bilihin na talaga namang ramdam ng nakararaming Pilipino, yan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Rice is life kasi para sa mga Pinoy. Kaya naman pirming bahagi ng arawang budget na sa ngayon nananatili sa mahigit 51 pesos kada kilo base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Bilang hakbang para mapababa ang presyo ng bigas, nagpasya ang National Economic and Development Authority Board kahapon sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang taripa sa imported rice at gawing 15% mula sa 35%. Ang target ng board dito hanggang 29 pesos kada kilo para sa mga mahihirap tulad ng mga 4-piece beneficiary. Maglulunsad din ng rice subsidy para sa kanila. We are at least aiming for, the Department of Agriculture is aiming for a reduction of 29 pesos per kilo, at least for the poor. Sa Hulyo o sa Agosto ay naasahang mararamdaman ng pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Kapag binabaan ang taripa sa imported na bigas, mababawasan ang koleksyon para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na pondong para sa mga magsasaka. Pero hindi naman daw pababayaan ang mga programa para iangat ang produksyon ng mga magsasaka. Katunayan na nanatilang target ng Agriculture Department na abot pa rin ng mahigit 20 million metric tons ang produksyon ng palay sa pagtatapos ng taon sa kabila ng tama ng El Nino. Bilang tugon naman sa mataas na presyo ng kuryente, binawasan din ang taripa sa coal na ginagamit sa marami sa mga power plants sa bansa.
Ito'y habang patuloy ang pagsulong ng pamahalaan sa paggamit ng renewable energy sa mga susunod na taon. Tariff reduction on coal will help ensure its availability at reasonable prices, thus supporting more stable electricity prices and supply in the country. Given our present energy constraints, this reduction will be timely as we steadily work toward implementing planned investment in transmission facilities and renewable energy infrastructure in the coming years. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Umarangkada na po ang ikalawang bugso ng taas singil sa toll ng NLEX simula ngayong araw. At nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Vicky, para sa mga dadaan dito sa NLEX, konting higpit pa ng sinturon dahil ngayong araw nga magsisimula yung implementasyon ng toll fee increase, bahagi ng inaprobahang taas singil sa toll na nagsimula noong nakaraang taon. Para sa gumagamit ng open system o mula Balintawak patungong Marilao, may dagdag na 5 pesos ang toll fee para sa mga Class 1 na sasakyan, 14 pesos para sa Class 2 at 17 pesos para sa Class 3. Pag dulo-dulo naman ang biyahe o mula Balintawak hanggang Santa Ines, may dagdag na 27 pesos para sa Class 1, 68 pesos para sa Class 2 at 81 pesos para sa Class 3 o malalaking sasakyan. Maging ang Subic tipo o Segment 7 ng SC-Tex, may dagdag na 2 pesos para sa Class 1, 7 pesos para sa Class 2 at 8 pesos para sa Class 3. Reaksyon dito ng ilang motorista. Malaking kabawasan din sa kita ko sana yun eh. Kaya lang, no choice tayo dahil kailangan dumaan eh. Pag naman tayo, nagma-actor, sobrang traffic, hassle. Kaya sana last na tong pagtaas na to. Kung sana po bumababa, pati diesel okay lang po sana. Yung kita nyo tumataas ba? Hindi rin po mabawasan po Tumaas man kasi, wala naman tayo magagawa. Dahil na lahat kasi ng bagay tumataas. Ano pa magagawa natin, sir? Pero nag-i-improve naman ho ba yung serbisyo? Pansin nyo? Okay naman, sir. Okay naman. Ayon sa pamuno ng NLEX, pwede namang ma-exempt sa toll increase ang mga nagde-deliver ng agricultural products. Ito ay sa pamamagitan ng Toll Fee Increase Exemption Program ng Department of Agriculture, Department of Finance, katuwang ang mga expressway operators. Ang intent po nito, sir, is in the hope na makatulong siya sa pag-stabilize po ng prices ng food. Kaya ini-exempt po yung mga trucks na nag-carry po ng agricultural products. Kailangan lang daw may RFID ang mga truck at i-register nila ito sa Department of Agriculture para makakuha ng exemption. Bagamat sisingilin pa rin sila sa bagong rate, kapag ma-approve, ibabalik ng NLEX ang rate increase sa kanilang RFID account. Vicky, ginigit nga ng NLEX na hikayatin itong mga truckers na nagde-deliver ng mga agriculture products na mag-register na sa DA para ma-avail itong exemption. Malaking katipiran din daw ito, lalo na para sa mga araw-araw na gumagamit ng NLEX. Yan pa rin ang latest mula dito sa Balintawak. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Mga kapuso, may bagong sama ng panahon ulit na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa bandang hilagang silangan po yan ng Pilipinas. Sabi ng Pag-asa, nabuo ito sa mismong frontal system o yung kung saan nagsasalubong ang mainit at malamig na hangin. Hindi naman inaasahang papasok sa PAR pero umaabot sa bansa yung trough o yung extension ng LPA. Bukod yan, posible ring hatakin ng LPA yung southwest monsoon o hanging habagat simula po bukas. Patuloy natin itong tututukan sa mga susunod na araw. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga kalat-kalat na ulan na sa Cagayan, Isabela, Bicol Region, Palawan, Western Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Mas malaking bahagi na ng bansa ang posibleng ulanin pagsapit ng hapon. Matitinding ulan po ang mararanasan ng ilang lugar, lalo sa silangang bahagi ng Luzon, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. May chance rin ng localized thunderstorm sa Metro Manila, lalo po bandang hapon. Para naman sa mga kapuso natin sa Negros Provinces, doble ingat po dahil posible ang ulan sa ilang bahagi ng Negros Occidental at Negros Oriental bukas. Maging alerto po lalo kung nakatira malapit sa Canlaon Volcano. Dahil ayon sa VVOX, posibleng maging maputik ang baha o magkalahar sakaling umulan sa paligid ng bulkan. Dinayo ng ilang gustong mag-nurse sa Amerika ang isang DMW licensed agency na libreng magproseso ng papeles. Ang mga kwalipikado, posibleng magka-green card pa.
Nakatutok si Mariz Umali. Lumuwas pa mula Batangas ang staff trooper at nurse na si Police Corporal Genesis Adrigado para maaga raw siyang makapila sa recruitment activity ng DMW License Agency na IPAMS o Industrial Personnel and Management Services dito sa Aurora Boulevard, Quezon City. Naghahanap kasi sila ng hindi bababa sa 300 registered nurse na may at least 1 year experience para may padala sa Amerika. Napakasakit na iwan ko din yung bayan, lalo yung mga troops on the ground. They are fighting for mga insurgencies. Dahil sa pamilya ko, ma'am, kahirapan at gusto kong itaguyod ko gusto kong buhayin yung family ko. Bago naman magbakasyon sa Iloilo, sumadya rin ang 20 taon ng nurse na si Josie na galing pang Jeddah. Ultimate dream po ng nurses yung US. Bakit? Greener pasture. Katuwang ng IPAMS ang Hendrick Health, ang mismong employer mula Amerika na pumunta pa mismo rito sa Pilipinas para personal na mag-interview sa mga aplikante. Aabot sa 3 to 5 million pesos kada taon ang alok na sahod ng employer depende sa karanasan ng aplikante. In the United States, there's a nursing shortage, and we love nurses from the Philippines because they are so compassionate and kind, and our culture is very family-oriented. Kung nag-aalala naman kayo sa pagkuha ng visa, NCLEX test at iba pang requirements para mag-qualify, wala raw problema dahil katuwang din nila ang visa solutions na aalalay sa mga aplikante sa bawat proseso. Immigration visa rin ang kanilang inia-apply sa mga kwalipikadong nurse. Ibig sabihin, maaari sila makakuha ng green card permanent visa at lahat ng ito, sagot na employer. We include the plane ticket, we give them a bonus at their arrival. So that cash bonus is $1,000 at their arrival. On the spot namang natanggap ang 4 na taong ICU nurse na si Christian. Nakakapagod. Then, syempre po yung sahod is di naman po ganun kalaki. Pantawid lang po talaga yung sahod namin dito. Habang maraming mga nurse ang nag-aasam na makapangibang bansa para sa mas malaking kita at maginhawang buhay dito sa Pilipinas, aabot daw sa humigit kumulang 190,000 ang kulang ng mga health workers, kabilang ang mga nurse. As of last month, ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa. Pero ayon sa DOH, naiintindihan nila ang kalagayan ng mga nurse sa bansa at suportado naman daw nila ang kanilang ipinaglalabang mas malaking sahod at mas maayos na working condition. Kaya pangako ng nurse na si Kobe, umalis man daw siya ng bansa para magsilbi sa ibang bayan, isang bagay raw ang patuloy niyang bibitbitin. Masarap alagaan ng mga Pinoy, pero kung ano yung pag-alaga ko sa mga Pinoy kong pasyente, yun yung dadalhin ko sa labas. At papakita ko din yung sa standards ko for myself na ang Pinoy ay hindi lang para sa Pilipinas, pang international din kaming level sa standards of care. 2 araw ang recruitment nila rito sa Quezon City mula ngayon hanggang bukas at pupunta rin sila sa Tacloban sa June 7. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.